Malutong na balat. Ang food trip ng Pinoy, hindi kumpleto kapag wala ang mga regular na mga bida ng bawat putahe. Solid. Mga sangkap na nakasanayan, lutong binabalik-balikan, at patuloy na binibigyan ng panibagong atake ng mga foodies saan ka mang panig ng bansa mapunta. At ngayong araw, susuyurin natin ang iba't ibang mga lugar para makita ang bida sa mga pagkaing Pinoy. Ayan na. Ready ka na? Tara, simulan na ang food trip! Solid. Una syempre sa listahan ang karne ng baboy. Mapapalengke o farm, siguradong may mabibili kang baboy. At kahit sa ang restaurant, karinderya o fast food ka man pumunta, siguradong may pork dish kang makikita. In fact, sa sobrang hilig nating mga Pinoy sa baboy, tinataya ng mga eksperto na aabot sa higit kumulang 15 kilo ng baboy ang konsumo ng bawat Pinoy sa taong 2023. Hindi naman nakakagulat. Sa La Loma, Manila pa lang, mabenta ang mga lechon na star ng bawat malaking handaan. May iba pang version ng lechon na trending pa online. Nung minsang bumisita naman ako sa Tingtano Farm sa Tarlac, nasubukan ko ring bigyan ng kakaibang lasa ang lechon gamit ang isang kakaibang ingredient. May bago na naman tayo na-discover dito pag babalik natin sa ating Tano Farm. Tinatawag nilang pusa-pusa. Ang linamnam ng baboy, perfect ding isabay sa sarap ng iba't ibang mga gulay. Pwedeng steam kasama ang sariwang bok choy. Kung mas may time pa kayo, pwede nyo tong siguro i-relax lang sa labas or sa chiller for at least 2 hours. Pero ang pinaka-importante dyan is dry yung balat. So skin side down. Soy sauce. Pepper, of course. Sugar. Lalagay lang natin yung isa pang ingredient na magbibigay ng distinct flavor sa kanya. Siguro lagay lang tayo mga tig-3 piraso. Ang star anise. And once na nasalansan na natin yung ating panimpla, pwede na nating ilagay dun sa nag-aantay nating steamer. So, sa steam lang natin to ng mga 1.5 oras hanggang 2 hours. Pwede. Pagbalik natin, yung partner lang nitong bok choy, sa steam lang natin mabilis and then pwede na tayo mag-serve. Next sa listahan ng ating top 5 bida ng Pinoy kainan, isda. Bilang isang bansang napapalibutan ng karagatan, di na malayong mahilig tayo mga Pinoy sa isda. Ito rin ang karaniwang pinagkukunan ng hanap buhay ng mga kababayan natin sa mga probinsyang malapit sa dagat. At ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pang-8 ang Pilipinas sa ranking ng biggest fish producer sa mundo. Kaya naman ang kaalaman natin sa paghahanda ng masasarap na putahe gamit ang isda, halos unlimited. Lalo pat napakarami ring mga kakaibang sangkap na maaari nating gamit sa pagluluto ng mga ito. Nandyan na ang napakasimpleng pritong tilapia na tinernohan ng kinisang gulay. The technique that we need to use here is hindi mo siya ibabagsak doon sa ating pan. Babanlian mo siya ng mainit na mantika. For our side dish, isang mabilis na ginisang gulay. So we have here our eggplant. Konting ampalaya. And habang sinasangkot siya natin yan, saka ko ihahabol yung ating kamatis at sibuyas. And then isasama ko rin sa gisa natin yung ating panimpla na bagong isda. Meron tayo ditong pechay, kangkong at spinach.
kapag inihaw naman ang trip mo, hito ang panalong gamitin. Samahan mo pa ng ginataang puso ng saging gaya ng ginagawa nila sa Villa Socorro sa Pagsanhan, Laguna. We have here fresh hito, and we'll just season this with salt and pepper, luya, and onion leeks. Kapasak lang natin dun sa pinaka-cavity niya or dun sa tiyan. Kung magsisigang ka naman ng bangus, pwede mo itong subukang gamitan ng unique na ingredient na tamarillo. So what I normally do, kagaya ng mga ibang putaheng shinare ko sa inyo, I normally create yung flavor. So bago ko ilagay yung ating pinaka-protein or yung pinaka-fish natin, I would want na may maa-absorb na siyang lasa. Ito yung dito lang namin sa Kalipayan Farm na experience so far. Ito yung ating tamarillo. And lagyan na rin natin sila. Nakita rin natin kanina yung dahon ng sampalok. Halo ko na rin siya yan. And season natin siya ng ating patis. Check na natin ulit. Ayan. Ito yung mga na-forage natin. Talbos ng kamote. Sama na rin natin yung ilang red amaranth. Ayan. Yung ating kangkong. And talbos na ating kalabasa. And syempre, hindi mawawala yung ating siling pangsigang. Pwede mo ring subukan ang pinangat na hiwas. At para sumarap ito, sa halip na kamatis lang ang gamitin, haluan mo rin ito ng ubas. Tatap lang natin siya ng kamatis. And lagyan din natin ng luya. And of course, more ubas. And then, season natin ng bagoong isda. Pwede kayong gumamit ng patis or asin kung meron kayong mga health restrictions or hindi nyo trip yung medyo mas malansa. And then, of course, stock, hugas bigas, or tubig. Then, takpan. Pwede na nating salang. Yeah. At sinong may sabi na baka lang ang pwedeng gawing kare-kare? Pwede ring isda, syempre. Gaya na lang nitong walang kamatayang kare-karing tilapia ni Idol TikTok Romeo Katakutan ng Lotgar Farm sa Pampanga. So, swerte muna tayo. So, syempre, hindi yan kare-kare kung wala yung ating peanut butter. Yan ang magtatamisa at saka panghalat. Yan na. Sabihin na natin yung yung gata. Gata, yan. Okay. Purong gata yan. Purong yog. Ayan. Yan ang rin talaga. Mukhang bobontot na naman ako mamaya. Ano mang bida ng Pinoy cuisine ang number 1 para sa'yo? Mapababoy, manok, isda, gulay o kanin man yan? Ganda! Ang mahalaga ay kung paano napapalawak ng mga ito ang bawat food experience mo. Dahil gaya ng palagi kong sinasabi, ang pagkain ay selebrasyon ng buhay. So enjoy life. Enjoy every food adventure.